Nasa ere na naman po ang inyong kasimang isda, guys. Ayan. Nasa nakita nyo dyan sa baba natin, sa bandang kanan. Makikita nyo sa bandang kanan na yan, yung ating barko na siyang umiikot dyan. Siya yung papalapit dito sa bandang kaliwa na halos kasing laki niya, yung namumuti na yan, guys. Yan namumuti yan sa bandang kaliwa yan, guys, ay grupo ng isda. Isa pong malaking grupo ito, guys. Ngayon ay nilalapitan na ng ating mother boat na si Regine, guys. Ayan, parang malapit or bumitaw na siya dyan, guys, sa hitsurang yan. Dahil sa taas natin, tayo po ay nasa 2,000 feet or nasa 2,000 talampakan, guys. So sa taas na yan, kung makakita po kayo at kasama ko kayo sa aking paglipad, ganyan po ang hitsura ng isda na aming hinuhuli dito sa Pacific Ocean. Pacific Tuna Fishing po kami, mga kasimang isda. Ito pong hinuhuli natin ay itong ating inilalata na mga canned tuna. Ayan, guys. So tuloy-tuloy pa rin po ang paglabas ng ating isda. Medyo intact pa sila dyan. Yan, nakabitaw na nga po. Makikita nyo dyan sa hulihan ng ating barko na yan na bumubuka na yung ating skip boat papunta dun sa target niya. Medyo parang palubog ang isda dyan. Lumwalabo ang puti na wala nga po lumubog, guys. So pagka ganyan po, sonar na po ang gumagana dyan. Sinosonar na po yan ng ating fishing master at tayo naman po ay nag-communicate sa kanya para sabihin sa kanya kung anong direksyon din ng isda, kung saan tumatakbo o lumalangoy, kung anong distansya sa kanya. Sapagkat sa ganyang pagkakataon, guys, talagang continuous dapat ang monitoring. Yan, lumutang na naman, guys, lumutang. Nilalapitan itong ating skip boat para ito ay bulabugin para hindi dumiretso or lumayo sa lambat natin, guys. So ngayon, ayan, umiikot siya. Panoorin lang po natin, mga kasimang isda. Sa 15 years po natin na panghuhuli dito ng isda, guys, at sa paglipad ko dito, sa paghahanap ko ng isda sa Pacific Ocean, yan po ang trabaho ko. Kaya pagka nakikita ko po na ganyang kalaki, ayan po, ganyan po ang pinatutumbok ko sa aking fishing master. Nang sa ganon, makakuha kami ng good quality at may volume na isda, guys. Yan po ay pinaghalong skipjack or gulyasan, yellowfin at saka tuna, guys. Medyo lumubog lamang dyan, guys, pero yan ay nasusubaybayan nga naman ng ating fishing master through sonar. Ang sonar nga po ulit ay inuulit ko, ito po yung nagdidetect ng isda sa ilalim ng dagat, kung gaanong kalalim, kung anong layo nito or distansya sa barko, anong speed nito, ano ang movement or direction ng isda, guys, plus kung may volume yung isda, kung malaki yung isda at kung meron silang dilis na kinakain. Makikita rin po yun sa sonar, guys. So ayan, medyo lumubog na dyan, pero yan naman po ay nakikita pa nila. So ako naman po ay bumaba na rin from 2,000 feet hanggang sa ganyang level upang ako ay maka-assist or makatulong sa pagbubulabog. Although hindi natin pwedeng lalapitan masyado dahil baka mabulabog naman talaga at lalong mawala ang isda. So may distansya tayo dyan, guys. Kailangan diskartehan natin na ang isda ay mag-maintain sa loob dyan, sa gitna, at nasa ganon hindi sila makatakas, guys. Dahil sa tagal nga po natin paghahanap ng isda, yung ganon pong klase ng isda, ang volume nun baka humigit kumulang sa 100 tonelada, guys. Dito po, daan-daang tonelada ang nahuhuling isda na siya nating dinadala sa ating mga processing outlet na kung saan nagpa-process ng canned tuna. Yung pong ating binibiling mga dilatang tuna ay dito po nahuhuli sa Pacific Ocean. Nasa Papua New Guinea po kami, mga kasimang isda. Ayan, sa laki nga po ng ating lambat, mga kasimang isda, ito ay humigit kumulang o mahigit talagang 1 kilometro kapag ito ay nailadlad na. Kaya talaga namang pangmalakihan po at pangmalaliman ng aming pangingisda dito. Hindi po kami pwede sa mababaw na area dahil malalim po ang kayod ng aming lambat. Ito po ay inaabot siguro ng 200 fathoms or sa metro po ay humigit kumulang or siguro nasa 300 meters, guys. Kaya hindi po pwede po ito sa malapit na isla kung saan mababaw
or sa may mga bahura, at nang sa ganon ay hindi masira ang corals, hindi masira ang ating lambat dahil napakalaki po ng halaga at kapital sa lambat pa lamang po. Noong nakaraan pong video ko sa Reels, ako po ay nabash dahil sa sabi ko na mas mahal pa ang lambat namin na ginagamit sa ating helicopter na ginagamit. Ayan, R44 po yan guys, ang ating helicopter. Robinson R44 Clipper 2 po yan. So ito po ay nagkakahalaga ang ating lambat ng umigit kumulang nasa 50 million guys, 50 million ang lambat pa lamang. So mas mahal pa siya sa ating helicopter na ginagamit, which is nasa around 40 million po ang ating helicopter. So hindi po nila alam kung paano or gaano kamahal ang ating ginagamit dito ng mga equipment, kaya binabash nila ako. So para malaman po ng karamihan na hindi po ganun kadali or kamura ang pangingisda dito, kaya talagang ito yung maging dahilan kung bakit mahal ang ating mga dilatang tuna na binibili sa supermarket, department store, or sa mga palengke guys. So ayan, medyo palapit na nga po dyan ang ating barko na si Regine. Kay Regine na po tayo, kay Red Robin guys. So nakailang lipat po ako ng barko bago ako nakapunta dyan dahil pasalin-salin ako ng barko dahil nasa distansya pa sila nung nakaraan. At the same time, nung nasa tabi ako, sira yung si Jessica, sira ang makina, kaya dito po kami naka-onboard ngayon kay Red Robin. Ayan guys, so pagkaganyan po hindi natin nakikita ang isda, kaya distansya lang tayo. At yan naman po ay sinasabi sa atin ng fishing master kung nasaan ang isda, kung ito ba ay lumalapit sa amin or kung natatapakan or may distansya sa kanila. So ganyan guys, talaga napaka high-tech ang mga equipment dito na ginagamit. Ito naman po ay nabanggit ko na rin sa ating mga previous vlogs, sa ating mga dating mga followers na ngayon, subscribers, at dun po sa ating mga bagong subscriber po sa ating YouTube channel ay maraming salamat po. Ito po pinapaliwanag ko sa inyo. Tuloy-tuloy po ang ating pagbubulabog dyan dahil kailangan para hindi lumapit dyan ang isda sa ating posisyon habang umiikot ang ating barko. Ayan, malapit na nga po si Red Robin. Ubus na po ang lambat guys, ubus na, kaya doon tayo pupunta sa tustusan or sa hulihang bahagi ng barko para doon tayo magbulabog dahil doon po ay wala ng lambat, puro kable na lamang po ang nagdurugtong dyan or ang nakadala dyan ay puro kable na lamang. So ganyan po ang trabaho ng isang tuna pilot na katulad ko. Ako po ang tuna pilot or naghahanap ng isda para may maaryahan po ang ating mga fishing boats na kasamahan dito guys. Ayan, tuna pilot po or tuna spotter po ang tawag po sa akin. Hindi po ako isang ordinaryong mangingisda. Ako po ang piloto ng helicopter dyan guys. Kaya marami nagtataka bakit daw alam ko ang presyo ng helicopter at bakit may mga helicopter akong pinopost. Kasi ako po ang helicopter pilot sa bago lamang po sa ating YouTube channel guys. Ayan. Yung nakikita nyo pong kulay green na yan po ay inihahagis ng ating mga simanging isda sa dagat upang hindi po lumapit dyan ang isda. Kusakwan ay nakakatulong para hindi lumapit ang isda para hindi makatakas. Yan po ay sa ibang bansa pa rin po binibili. Mahal din po yan at wala din po yan sa Pilipinas na basta kayong mabibili na ganyan dahil ito po ay pang international commercial fishing. At sinasabi ko nga po ulit sa ating mga bagong subscriber na tayo po ay wala sa Pilipinas. Tayo po ay nasa Papua New Guinea. Malapit kadigit po ito ng Indonesia at ito po ay nasa itaas lamang po ng Australia. Ayan guys. So dito po sa Pacific Ocean, marami po talaga mga fishing boats, fishing companies na nagngingisda dito na talagang dito dumadayo dahil dito po marami ang isda, volume po ang nahuhuling isda. Kaya sa Pilipinas po, walang kayong makikitang ganitong barko na nangingisda.
may makikita kayong gantong barko, siguro po under maintenance or for baradero lamang guys. So habang ganyan po naka-area ang ating fishing boat, ang ating mother boat, tayo po ay tuloy-tuloy sa pagbubulabog para ang isda ay hindi lumapit dyan, para hindi makatakas. Ayan guys. So far sabi ng ating fishing master, nasa loob lamang. Although mahaba itong ating tustusan, kaya malaki pa rin po ang percentage na baka makalabas sila. Kaya nandito pa rin po tayo nagbubulabog sa side na ito. So yung tustusan nga po, ayun po yung end portion or hulihan ng barko na kung saan wala na pong lambat. Puro kable na lamang po. Kasi po ang ating lambat ay nakakonect sa ating snap ring na kung saan ito po ay nakakonect sa mga tanikala or sa chain, at yun po naman ay nakakonect sa ating lambat para mapalalim habang ito ay binibira ng ating main winch. Nakita nyo naman po yan sa ating mga previous vlog. So pinapaliwanag ko lang ulit sa ating mga bagong subscriber, at nang sa ganon talagang ma-fully understand nila kung ano ang proseso, kung paano hinuhuli ang ating mga nilalatang tuna dito sa Pacific Ocean. So ngayon, continuous communicating naman kami with my fishing master, kaya naman nandyan pa rin tayo para antabayanan kung may lalabas or may lulutang sa gitna na isda. Pero suspense po ito, 50-50 po ang laban dito. Wala pong kasiguruhan kung yung nakikita nila sa sonar or talagang isda or maraming dilis. Kasi po dito, pagka ganun po ang labas ng isda, lutang ng isda, ay puro namumuti, marami po silang kinakain. Yung kinakain nila ay nakikita rin sa sonar, kaya minsan, yung tingin mo dun sa isda, dun sa sonar, ay yung pala ay dilis. So minsan nagkakaroon ng ganoong misunderstanding or misinterpretation sa sonar. Kaya until now, tayo mananatili dyan habang hindi nagpapanag po yung ating tustusan sa ating barko. Para hindi, hanggat hindi pa nasisipper ang lambat, ay tayo patuloy na mag-maintain dyan para sa ganon ang ating pinubulabog na isda ay nasa loob lamang. Ayan, medyo mahaba ito guys, kaya pasensya na guys, at medyo bulabog po ang laman ng aking content ngayon. Marami rin pong pagkakataon guys na ang aryada namin ay wala kami nahuhuli, kaya pagka ganun po ay pinaghahandaan yan para sa susunod na setting. Kapag ang isda ay talagang nakatakas, dumaan sa ating ilalim ng lambat at nakasisid, ganun po ang nangyayari kapag mailap, at kung may volume ang isda at malalim ang isda, nakita nila yung daan sa ilalim, yun po ang nagiging cause kung bakit tayo ay walang huli. So sa ngayon po, medyo parang alanganin dahil ang sabi ng ating fishing master ay may dumaan sa ilalim ng ating barko. Dahil sa haba nga po ng tustusan, dahil sa paghabol niya sa isda, ay talagang nangangamba siya na baka yun na yung aming inarihang isda. So guys, antay natin kung anong advice natin dyan. Malapit na pong mag-abot yung tustusan sa ating puwitan ng ating barko, pero ang advice sa atin ng ating fishing master ay another set daw kami mamaya, dahil yun nga nakita niyang dumaan sa ating ilalim ng barko ay yun na yung aming inarihan. Talaga namang nakatakas pa. Pero sa estimate niya sa sonar, nung nasa loob ito ay more than 100 tons sa laki ng isda na yon. Kaya ang problema guys, kapag kaganyang malaki ang grupo at malalim ang isda, yan ang possibility na may malaking possibility na makatakas dahil sa mahaba yung tustusan
at mahaba yung portion kung saan wala na tayong lambat. Ayan guys, so minsan natitira ilang piraso, pero sa sabi ng ating fishing master ay nakatakas pa yung isda, kaya better luck next set na lang tayo guys. So ayan, sa pagkakataong yan ay nagbabaka sakali pa rin ako dahil wala pa ako nakikitang isda sa labas. Pero usually guys, pagka maraming isda yan at maraming pagkain, paglabas niyan sa loob ng lambat, pag lumabas at nakatakas, lulutang at lulutang yan sa paligid guys. Pero sa ngayon wala pa akong nakikita, kaya landing muna tayo guys. Medyo hindi tayo pinalad, kaya ayan, susunod na lang tayong set, baka sakaling ipagkakaloob na sa atin ni Lord. This time for landing na si Eagle. Ayan, at talaga namang hindi tayo pinalad ngayong araw na ito. Thank you for watching guys. Kaya hindi lahat po ng ating aryada may huli tayo guys. Kahit ganong kadami ang isda dito, hindi lahat mahuhuli dahil may kailapan. Pag lumubog yan, nawawala guys. Thank you for watching mga kasimangista. Simangista _ Nilo. All capital letters lang po para sa aking YouTube channel. Sa aking Facebook page po, Nilo Aranyes lamang po. Meron tayong 265,000 followers. Thank you po!